Good day sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating Merkado Official po na channel mga kaibigan. Ito pag-usapan natin. Bago tayo mag-umpisa ay shout out muna tayo kay John Salas, Hawaii, Arlinda Suyat, Anthony Espinilla, Romblon, Jeannie Agol, shout out kay Roy Sabuiro, Katilan, Surigao del Sur, Ludin Cabaluna, Davao, Eden Toril, Lynn Terizo, Michael Enriquez, Pedro's Black Game Farm, Roldan Tumangday, Cuadro Alas Game Farm, Bus Dinis, Bus Jumar, Bus Jury, Bus Soto. Talagang ito baka taga ano to sila, taga Leyte ba to? Yung kay General Casimiro, baka ganun. Ay itong ano mga kaibigan, itong pag-usapan natin ay itong mag-select ka ng broodstag sa isang sweater po. Ito namang sinasabi natin mag-select ka mga kaibigan. Example mga kaibigan, mayroon kang tinatawag nilang street breed o pure na manok as a strain. Example lang natin kaibigan, 5K or Golden Boy ba? Sa mga ganyan mga kaibigan, sa pag-breed mo, ito lang magsili ka para sa sunod na breeding mo naman. May makakuha kang broodstag mga kaibigan na pwede mong ibalik doon sa mga anak ba doon sa ibang line din na as a Golden Boy. Ang piliin mo dyan mga kaibigan, kasi alam naman natin ang sweater ay bandirado, light ang hakil nila, ilulig at saka pikom. Pag magpili tayo mga kaibigan, talagang piliin natin yung typical na sweater po, bandirado, pikom. Kasi mga kaibigan, ang iba gusto nila Golden Boy na streetcomb. Ako sa akin dyan mga kaibigan, kahit ano pang sabihin, typical na sweater talaga mga kaibigan, ito lang pikom yun. Kaya ako ayokong maggamit ng Golden Boy na streetcomb. Kasi alam naman natin ang sweater pikom magpalabas ka ng mga Golden Boy na streetcomb. Ako parang sa akin mga kaibigan, hindi ho pasok mga kaibigan sa ano po, bilang isang sweater mga kaibigan. Kaya sa atin, okay lang yung mga paa kulay, puti or green, okay lang yun kasi may nakapasok sa kanila. Pero yung streetcomb talaga mga kaibigan, pero okay lang naman yun, depende lang naman yung tao po. Pero sa ako mga kaibigan, as a breeder, gusto ko, pag magkuha ko ng Golden Boy, talaga yung pikom. Example mga kaibigan, ganito po, pag mag-select tayo ng broodstag para mas lalong gumaganda yung sweater natin, napiliin natin yung pikom, light hakil, ibig sabihin, punkan ba o basta basag mga kaibigan. Tapos, may talaga, streamer, white streamer po, pinatawag nila, at saka ilulig talaga mga kaibigan. Kung mag-select ka, pero kung hindi lang ganun mga kaibigan, at saka yung away ng, alam naman natin na ang sweater ay grabe, bumitaw ng mga palo mga kaibigan, ay talagang palo ng palo. Pero yung iba, 5 months old, makita mo na, may mga palo talaga, pero hindi pa sila marunong mag-timing o ganun. Pero kung mag-select ka mga kaibigan, maabot na yan ng 9, gawin mo talaga siyang broodcock para gumaganda yung manok mo. Piliin mo yung mga may ilag, may angat, yung marunong ba talaga mag-away mga kaibigan, kahit sweater siya. Kasi mga kaibigan, sa dami ng ibinibreed mo po, talagang may makita kang ganyan kaibigan, na marunong umangat, may mga ilag, pumalo, timing, kahit sweater mga kaibigan, totoo yan. Dati mga kaibigan, na-breed akong pusong po, galing kay Nini Abilio, sa isang breeder rin mga kaibigan, sa Mindanao po ako. Ay talagang sa ma-breed mo, sa ma-produce mong 15 na manok o 20 na manok, talagang may makita kang isa na iba po, iba ang away. Totoo yan. Kahit saan, mahats man yan o talagang may mag-iba ang away mga kaibigan. Ay pagpalagay na lang natin mga kaibigan, Macklin. Macklin talaga, ground fighter yan. Pero di mo alam mga kaibigan na may umangat dyan, Tinago lang sa isang tinago lang kasi ang mga breeder talaga mga kaibigan, tingnan nila yan pero sa karamihang breeder mga kaibigan, ang tinitingnan lang nila po yung yung physical attributes lang ng isang manok mga kaibigan, yung lang nila, yung pormahan lang. Kasi pang breeding yun Pero yung iba naman siguro, tinitingnan yung away para
Kasi ang manok, mga kaibigan, kahit na itong manok, ang bloodline na ito, kilala sa mga kilos na ganito, ay talagang may mag-iba po na sa lahat ng mga kapatid nila, talagang may iba, mga kaibigan. Totoo yan. Sweeter, palo ng palo, rasher. Yung sa dami ng palo, baka mawala na yung cutting, pero may iba, mga kaibigan, pumapalo pa rin. Pero iba po, may mga ilag, may mga salta, totoo yan. Kaya kung mag-breed kayo ng mga ganyang klaseng mga sweeter po, piliin niyo yung mga ganung klaseng style, mga kaibigan. Kung wala kayo nakita, okay lang. Pili lang kayo ng mga gandang format, talagang ibitaw nyo lahat yan para makilala nyo. Tayo naman, mga kaibigan, alam naman natin yan, pag bata pa, talagang hindi talaga makitaan pa ng medyo magaling talaga. Pero makakarating na ng iba, 10 months old, 11 months old, doon na natin makita yung talagang ano nila, yung kapasidad nila sa isang warrior po na magaling talaga, may mga palo. Pero sa lahat ng magkakapatid na i-breed mo po, ay talagang may mag-iba yan. Na isa lang pong manok na iba ang away sa kanila po. Totoo yan. Similar pa rin, may angat, may mga malagitik ng mga palo, pero magtaka ka na itong manok na ito, umilag, magsalta. Totoo yan, mga kaibigan. Kaya kung makikita kang gano'n, maganda pa pormahan yun, ibugak mo kasi kahit gano'n ang bloodline nila, kahit may mga bahay, may magmana pa rin yung gano'n, mga kaibigan. At saka, years goes by, mga kaibigan, ay talagang lahat ng mga kung 5K man ang binibrin mo, kung golden man, talagang lahat na yan, ay talagang maging magaling na lahat. Yan ang tinatawag, mga kaibigan, na selection po. Kasi ang mag-select, mga kaibigan, sa lahat, karamihan ng isang breeder po, lalo na pag commercial breeder, mga kaibigan, ang tinitingnan lang doon, mga kaibigan, ay talagang yung katangian ng isang manok po, yung pormahan lang nila. 45, medyo yung football shape ang manok, yung puso ng saging ba, pencil fit, luwa yung mata, mga ganun ba, maliit ang ulo. Yun ang hinahanap sa isang breeder talaga, mga kaibigan. Pero pag ikaw ay nakuha mo na yung ganyan, yung away, mga kaibigan, tingnan mo rin. Kasi ang away kasi, mga kaibigan, ayun tayo nagbase bilang, kahit ngayon kasi, mga kaibigan, iba na po. Kasi dati, mga kaibigan, sabihin nila, ang pangit, ang iba ang palo nito, walang palo itong manok na to. Bakit naman? Sabihin nung nag-breed, mga kaibigan, kasi pure yan. I-cross mo pa yan. Ako, hindi ho, ganyan. Totoo naman yun. Kasi pag cross mo, baka yung babae, magaling pumalo yung mga offspring nila, di ba? Kaya doon, magkapalo na, mayroon ng mga palo. Kaya pag ngayon, na tayo, mga kaibigan, kahit sa mga big time breeders, ay talagang hanapan mo sila ng yung may mga palo na manok talaga. Kasi ngayon, iba na ang gawing budgak ng kayo, mga kaibigan, yung may mga muusok na palo na talaga. Hindi katulad dati, mga kaibigan, na sabi ka, ito, pambreed ito, maganda ito. Tapos pag testing ng sabong, walang palo, mga kaibigan. Isabihin sa may-ari, kasi i-cross mo pa kasi yan. Ako, talagang, ano yan, mga kaibigan. Kasi i-cross, kasi baka ang babaeng na i-crossan, may mga palo yung mga offspring ng babaeng yun. Kaya, sa atin dyan, mga kaibigan, ay talagang kailangan natin na yung budgak natin, kita talaga natin kahit walang anong kaibigan, kahit anong klase ng pag-away niya, basta may mga palo po, yun ang hinahanap natin isang budgak, mga kaibigan. Pero kung tayo na may magbe-breed sa sarili natin, mayroon tayong street breed o pure na manok, talaga hanapin din natin yung magagaling, mga kaibigan. Kahit sa umpisa, yung sinasabi mo ng mga palo, formal lang ang manok. Pero pag ikaw na mag-breed, mga kaibigan, para malaman mo rin ito, na kailangan mong bigyan mo ng magaling isang manok, yung pag-away, yung may mga angat, may mga ilag, kahit anong bloodline yan po. Kasi sa lahat ng may breed mo, talagang may mag-iba dyan, kaibigan. Roon lang po, ito'y isang tip, pwedeng sundin, pwedeng hindi. Basta ito sa atin, mga kaibigan, ay talagang usapang magmamanok lang po. Magandang umaga sa ating lahat.